Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May tanong dito ang isa sa mga kapatiran natin sa ating Facebook page pa rin. Sabi niya, Assalamualaikum Ustad, tanong ko lang po. Isa akong Maguindanao pero dito ako nakatira ngayon sa Bulacan. Yung mosque po namin konti lang ang nagjamaa. Ang pagdumating oras ng kamat, pwede bang hintayin ang imam o hindi na, at pwede bang mag-imam ang hindi niya mabigkas ng maayos ang surah al-Fatiha? Yun lang po sana na mapansin niyo po at mabigyan ng kasagutan. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalawa po kasi yung imam. May imam na tinatawag na imamun ratib, ibig sabihin sinasahuran yung imam na yan. So kung sinasahuran yung imam na yan para mag-imam sa masjid na yan, ay kailangan siyang hintayin. At kung halimbawa dumating na yung iqama, so magpadala doon sa bahay niya para sabihin na kailangan na niyang pumunta kasi nga sinasahuran yung imam na yan. Ngayon, kung sakali na wala pa rin siya, matatagalan, kahit magpadala wala pa rin siya, so dito pwede nang mag-imam kasi hindi naman pwede ipagpaliban na yung sala po. Pwede na po mag-imam, o kaya pwede na po siyang palitan sa pag-iimam sa masjid. Ngayon, kung hindi naman po sinasahuran yung imam, ibig sabihin kahit sino pwede mag-imam kung wala yung imam, so pagkadating ng sala, pwede na po mag-imam kahit sino po. Okay? Ngayon, kung hindi na dumating yung imam, okay, pwede bang mag-imam yung hindi niya po mabigkas ng tama yung suratul Fatiha? Kung hindi niya po mabigkas ng tama at siya lang po yung pwede mag-imam, ay wala pong problema. Ang mahalaga ay hindi po mapapalitan ng kahulugan yung suratul Fatiha. Ibig sabihin, yung kanyang tajwid ay hindi lang po maganda. So, wala pong problema na siya po yung mag-imam kung siya lang po talaga yung nakakabasa po ng Fatiha. Pero kung mayroon sa inyo na mas maraming sa ulo sa Quran, siya po dapat yung mag-imam. Kaya sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qawma aqra'uhum likitabillah. Ang mag-imam sa mga tao, sino yung pinakamaraming sa ulo sa Quran? Sa ibang pakahulugan ng ating mga ulama, siyang kung sino yung pinakamaraming alam na batas sa sala, siya yung mag-iimam. Okay? So huwag na po natin hintayin ang imam para bago mag-iqama kung sakali na wala po yung imam at hindi naman po sinasahuran yung imam sa masjid na yan. Kaysa naman palalagpasin natin yung oras ng sala at makalipas na po yung oras, tapos yung mga tao ay naghihintay na po, may mga pupuntahan pa po, so wag na po natin hintayin yung imam. Pero kung ang imam ay sinasahuran, so kailangan hintayin ng imam. At kung hindi po makarating ang imam, sabi ng ating mga ulama, magpadala po ng tao doon sa bahay niya kung malapit lang po, o kaya magpagtawagan o sabihan. Ngayon, napakadali na po sa panahon natin ngayon, pwede po i-message, tawagan ng imam at sabihin na sala na ba kami, pwede na ba namin kayong palitan kasi mag-iakaman na kami. So ganun po yung dapat na gawin. Pero kung hindi naman po sinasahuran at dumating na po yung oras ng sala, so magsala na po kayo at ang paimamin niyo po kung sino po yung pinakamaraming sa ulo sa inyo sa Quran, yun po yung pinakamainam na mag-iimam sa sala po. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.